Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs. Over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. Nalabas! The wizard got it in the one I never gonna bring. Me, Jen, I hope you're happy. This weekend, bring me down. Darna! So yeah, thank you so much for the alam niyo na yung gagawin. E di mag-the-next episode na tayo ngayong araw na to, no? So, yeah. DJ Mate. Simulan na nga natin. So, tawag na si DJ Mate para i-move na yung mga story na. Pwede yan. Ayun, komedya. So, let's move on. So, yeah, I love my shirt tonight, ha. Nakalagay dito is siyang ina mga kurakot. Yan. So, yeah. Tama. Siyang ina nyo. Mga hat. So, yeah, ito na nga, simulan na natin, no? IKKK na yung mga yan para matapos na yung paghihirap na ito, eh. Woo! The breathless. Ano? So, yeah, let's move on na. Okay, simulan na natin ang ating first story for this episode. Ang ating first story for episode 46 is Digimade. Ito niya. This is, horror, slash kolaba, slash Daho! At ang kanyang titulo dito is Nick, Nyattlers, and Rollers. So, I think parang mga tatlong story to, no? Aba, mali ko. Siguro lang. Wait, adjust natin yung adjust the fan. So, yeah. Anong gagawin? Let's read it! Oh. So, may note siya dito. Ang sabi niya, three different stories po ito. Huwag po munang ipakita lahat ng proof of purchase. Uy! Happy Halloween sa content creator. This one na story na to is sinin noong October 30. So, hindi natin siya nasama sa gabi ng igit, no? Okay. Na iniwan na kami sa kanal dahil sa tuloy-tuloy niyang pagbulusok ng sales ng Sophie & Co. At sa lahat ng mga igilis na panay gnarly, pero ang totoo, wala lang talagang comprehension. That's why the Philippines rank last at PISA in terms of comprehension level. Ayan. In-article na tayo. Adi, sorry po. With cotillion. So, let's move on. Ang mga story nito, ibabahagi ko ngayon ng mga personal takot ako story. Yes, ma. May three different stories ito. Over naman siya Shakira, Shatteru, and Rolling in the Deep na para bang official entry sa 2025 MMFF. Uunahan ko na kayo mga gidis niya na Singji team ng Nyingit ni Mima Sophie ang budhi kung makapang-judge ng Wansa. May purchase pa ako? Yes, Mel, diba? Dahil hindi ako na-shockot ng ganito para lang sabihin yung Wansa. Start na tayo. Okay, buwelo. Part 1. Shakira. The Spirit of the Coinstra. Manangyari ito sa isang public elementary school sa Bacoor na dating sementeryo. Grade 3 kami noon. Ano ba talaga? Ba't kasi... Okay. Ano naman yun parang punchline. No? So let's move on. Grade 3 kami noon. Representing grade 3 humility. Nakakasyokot ang room namin noon dahil may malaking bodega ng mga libro. Nakasanayan na namin ng mga kaklase kong magtakutan dahil nakakatakot talaga kasi sobrang dilema. One day, isang araw, ewan ko ba kung anong salte ang pumasok sa kokote namin at nagkayaan kami mag-Spirit of the Coinstra. Nagtatawanan pa kami noon habang nagkukunwari kusang gumagalaw yung piso at kinauukitan ng festlock ng ating pambansang superhero ay nadamay pa sa trip namin. Natapos ang laro namin nang wala namang nangyaring kakaiba pero ng mga sumunod na araw ng linggong yon ay isa-isa na nagkasakit ang karamihan sa amin. At ito na agad ang twist at days after tahimik kami nagsusulat nung palihim akong tumitig sa crush ko na akala ko ay pisarang kinakopyahan. Pogi talaga siya, ma. Kaya crush na crush ko siya noon at maya-maya pa habang nakatitig ako sa kanya bigla siyang napatitig sa pintuan ng bodega namin. Bigla na lang siyang nangisay at natumba sa kinauupuan.
Nagulat ako, natakot, at kagulo na kaming lahat yon, sigawan ng mga classmate namin dahil sino ba namang hindi, di ba? At masaksihan nyo ba namang sapian or buniban ang classmate nyo? Mula noon hindi na kami tumabi sa bodega at ng trip. Nag-aaral na lamang kami na mabuti dahil ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Dito lang sa history, walang proof of precious tawas nga wala akong pambili ng grade 3, smartphone pa kayo para makuha ng pic yung kaklase kong habang binobuniban na para bang bulating inasinanma. So, ayan ang kanyang first history. Dumako na tayo sa kanyang Shakira, Rattle Ra. Sabi niya naman dito, ang kanyang Rattle Ru is my late partner visits me on our anniversary. Aba ba? Pwede man love anniversary. So, that a day that I met you, the day that I forever. So, let's move on. Medyo jerker talaga itong history na ito, pero next time ko na ito kikwento ng buo. Alam ka naman mag-iyakan tayo rito habang tatayuan ng mga balahibo at mga needy pahirot, di ba? Ikikwento ko na lang ang fast forward na nangyari sa inuod ko na boyfriend. Insert flashback. Nasa gitna kami ng isang perpekto at masayang relationship nang biglang pumanaw ang owa ko ma. Para kaming OMS, kaya itinago namin ang relasyon namin sa kanya-kanya naming pamilya. Literal na biglaan ang pagkasyegi niya, kaya nung umburol niya, doon lamang ako pagkakilala bilang owa niya. Fast forward, British accent, halos 3 taon na siyang wala, pero sineselebrate ko pa rin ang anniversary namin bilang pag-aalala sa kanya. Noong unang pagsapit ng anniversary namin mula nung nawala siya, nag-decide na ako mag-Baguio ng solo. I decided to treat myself on a lunch, isang sikat na kainan sa lungsod, nang matapos na ako kumain, bigla na lamang akong naiyak. Walang customer sa spot ko, kaya naiyak ko na lang tumulo ang mga luha ko at maya-maya ay bilang nangamoy ng white flower sa paligid ma. Kinutuban agad ako nung kasi white flower oil ang pampakalma ng boyfriend ko, kaya palagi siyang may dala nito. Walang ibang tao sa spot kaya posibleng may pinanggalingan yung amoy. Nung sinubukan kong amoy-amoyin para matukoy kung saan galing, kinilabutan ako nang mapagtanto kong nasa akin ang amoy. Wala rin akong dalang white flower nun ma. Naluha ako nung kasi hindi nabigo ang late partner ko na samahan ako sa aming anniversary. 2024, 4th anniversary namin, nag-decide ulit ako mag-celebrate, this time sa Tagaytay naman. At sakto nagpipicture-pictureakan na ako noon nung mahagip sa aking paningin ang isang mababang ulap na papalapit sa direksyon ko. Kinilabutan at kinilig agad ako noon kasi perfectong hugis puso ang korte ng ulap. Love. I know it's him again. He never failed to greet me during our anniversary on the softest and tender way. Pwede ipakita sa igitas yung proof of prices ng unang picture-aka frame ng partner ko na mismong moment na kumakain ako sa Baguio. Siyempre, hindi nyo maamoy yung white flower. Alangan naman tumagustong amoy sa basag ng screen ng Oppo F5 nyo. Baka na yung model naman talaga Yung pangalawang picture-aka ay mismong heart-shaped cloud na dumaan nung 4th anniversary namin. Sinubukan niyong sabihin hindi naman heart ang dalawin kayo ng inuod kong owa. Ito na ang next twister, Ngayong August 14, 2025, 5th anniversary namin, hindi na siya nagparamdam. At nalungkot ako noon, pero na-realize ko na I'm at peace now at tanggap ko na ako anong meron sa kanya and I'm sure he's also at peace now. Final twister na feature ang BL story namin sa magpakailanman. Pwede nyo panoorin, sa YouTube, Brett, pero wait nyo. Wait nyo na lang din, dito ko na isisend ko rin. Okay. Talaga, ano yun? Ito na, okay, let's move on na. Ito na yung pangatlong story niya. Kasi nga 3 horror story na nilapag niya. Para matapos na siguro, no? Rolling in the Deep, ang White Lady sa Picture-aka. Ito na yung pinakahindig na story ngayong gabi ng Igit bago ko ito ituloy. 2-minute break muna at umihi ka na kasi kung hindi, baka makumot mo, baka sa kumot mo na ikaw jumihi. Kung di rin naman John mo papinuna sa may mode takanso. Ano ba kasi? Okay, ito na. Okay, tapos na mag-ER breakups. Labas na ng ER. Okay, Jihi na. Bakit naman nag-call ka dyan, Ito na nga, buwelo. Ang daming ads. Sige ang ads. Nangyari naman ito noong high school kami, hindi ko napapangalanan, pero isang Christian school sa Imus, Cavite. Pioneer kami ng K-12 noon, kaya hindi pa tapos ang building. Temporarily sa isang commercial building muna kami nagkaklase noon 2 shifts kami noon at section namin ay pang umaga. Natural, maghintay sa labas. Yung panghapon,
Nung natapos na ang klase namin ng pang-umaga, syempre lumabas na kami ng room. Alangan naman magstay pa kami at mag-study ulit sa hapon. Double degree yan, Nagtataka kami kasi nagkakagulo yung next section. Kumpulan silang lahat na akala mo naman nag-release ng sahod sa tupad. Syempre, mana tayo kay Mima Sophie, kaya certified chismaker tayo. Andun din yung crush kong cutie, kaya nakikumpul din ako. Tabi-tabi, sabay bigwas ng braso para maalis ang mga tsakang harang sa crush. Tabi! Dami mo nga ma, tabi! Crush ko. Tabi! So let's move on. Dito ay nakita namin pinagkakaguluhan nila. Nanlaki ang beautiful eyes ko sa isang na-sight ko na para bang nakakita ng humidik na tirik ni Jabay Root. Nagtaasan ng mga balahibo namin na makita namin ang nakunan na larawan. Picture ka ng isang white lady ma. Shook na shook kami kasi andinaw talaga. Kwento ng kabilang section, pinicture ka niya raw ang buhok ng crush ko ng may mahagip na babaeng nakaputi at mahaba ang buhok. Kumalat agad ang balita sa buong section namin at umabot ito hanggang sa mga pastor ng head ng school namin. Pinigilan kami na huwag nang i-post at ipagkalat pa kaya siya kasiraan din ng school. Oo na, alam kong pani-PS nga kayo dyan sa comment section kaya ito na papakita ko na ang proof of purchase. Yung picture ka ay buhok ng crush ko tapos sa likod ay whole body ng white lady. If you zoom in all white, yung zoom ng suot ng merlat sa uniform ng babae, gray shirts, kaya imposible talagang mag-all white sa amin. Ito na yung pinaka-final shocking twister ma. DJ Mod, sige na nga ibigay mo na. Ano ba talaga yan? Ano ba talaga yung pinaparamdam mo, no? Kasi, narito ako. Ako ang kalabanin. Kasi, tatawagin ko si Tita Aguas kasi siya ang may alam sa lahat. So, let's move on. Kung mapapansin nyo lahat ng involved sa stories ay love of my life. Yung isa ay greatest love ko at yung dalawa ay pareha kong crush. Magugulat ka sa common fate nilang tatlo, bukod sa pogi silang tatlo, lahat sila nategi na. So, lahat ng mga experiences mo with the horror is kasama sila. May rest in peace. May my wounds heal at God's perfect time. So, ito yung crush niya. Talaga, sa magpakailanman, hindi ko alam. Anyway, let's see kung isasend niya ba yung kwento nila sa magpakailanman. Yes, pwede mo naman isend nyo for the Let the Love Begin. Story, no? And tearjerker. So, yeah. Ayun. Yun lang naman yung horror niya. So, dumako na tayo sa ating next story. So, lagi tatandaan, wala akong laban dyan. Mga horror-horror, alangan namang kapag kastala dito. Alam mo, talaga na may power ba ako, te? Alam niyo, ludukin ko na lang siguro yung mga nulbul. So anyway, let's move on with our next story. Dijaming Kalkal. So, yeah, dumako tayo sa ating next story. Ang ating next category is libido / BL / mahirapan, no? / komedya. At ang kanyang titulo dito is A Rare Phobia and an Unworldly Bagansya. Placeable. Ano? Hindi ko marite. So, let's move on na with our story. So, anong gagawin? Let's read it. Sabi niya dito, this is the part 1. It's me, Jal Moran. Ayun, komedya. So, let's move on. Last time, I have shared one of my weird experiences sa Jipanga, ma. Hulaan mo, ma, kung anong titulo. Dali mo. Bumalik ko sa'yo, te. O, ikaw dito mag-read. Hanap mo pa sa akin. Papasearch pa sa akin, eh. Sabihin mo na. Hindi na kung ano-ano. Ang dami pang dinadaldal. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Woo! Hinga. So, let's move on. Ito na, sabi niya, ma, this time, twisted ng individual's story naman. Alam ko medyo complicated yung title na parang additional title sa isang Harry Potter movie. Pero be patient kasi it will all make sense sa dulo. Over naman sa justification. 2 parts ito, ma. Sana magustuhan nyo. Before anything else, hello. Isa pala ko. Wait lang, hello pala sa mga judger kong sa mga kapwa igiters na puro once at gnarly ang handle. Pero maichi naman kasi puro react ng yehe pag libido story na. Ayan. Ayan yan.
Gusto mo isampal ko sa mukha. May awats ako ngayon. So, let's move on. Ma, eto na. Kanis din ipahid nyo sa buong bortawan nyo. Ang kakapalamang wadaw! Amin lang, ma. At sa every skip na akala mo magiging next multi-video star dahil sa dami ng bookings for event gigs / sayo ng umusbog na para bang late bloomer na Sophie and ko. As Allah, siyang ating paboritong Mars, Nyamil Prats. May Mima Sophie pala. Mima Sophie na sobrang ang sarap, parang tao. Totoo yun, pati yung ngomo. Ayan siya, ma. Patikim nga, ma. So, let's with cotillion. At yun na nga, meron ako naging new buret near back college. Ito yung time na curious pa ako, ma. Hindi ko pa alam yung preference ko kung tapleta or bottomleta ako, pero ang fantasy ko lang nun ay ORPAP. It doesn't matter kung giver or receiver ako, basta ORPAP ang usapan, tumataas agad ng libidig ko. Siyempre, ORPAP na hiningi. Magiging stone hingi pa ba? Alam mo yung stone hingi? Hihingi ka ng stone? Parang brodick naman na. So, let's move on. I haven't met this guy, syempre saan pa ba? Sa Ni app. Third year college ako nun Ni at itong OMS na to ay 22 years old and working na. We have chatted for a week, libiders aside, may sense siyang kausap ma. Madali kami nakapaglagay ng loob kasi we have common interest sa mga fantasy. He preferred only-sided like me. So after a couple of weeks, we decided to met sa apartment ko pero quickly lang siya ma. Buslit lang sa landlord and he has the ORPAP giver that time. Doon kami natikim sa kanya ang nitty pirate kong sinuli sa pokpok. Yes ma, sinuli ake sa pokpok. Di ko tuloy nagamit yung line ni Marty, Angelo Natal na mas masakit yung palo ni Papa. Pwede ko yun eh. My name is Marchie Angelo Natal from the Marching Bell, Bacoor, province of Cavite. Pangarap ko. Ay, wait lang, parang nailab ako sa isang nurse. So let's move on. Kasi mismo si Papa yung tumuli sa akin. Yes, Mima ha. Di pa kasi uso Operation Tuli noon sa probinsya namin. And super sakit nun, ma. Pinanguya ako ng dahon ng bayabas habang sinusuli at napa-ocean ice ako nun with matching hawak sa epidermis. Isa sa core memory ko yun, ma. At malala pa, borchilyo lang ang ginamit, panulis ako. Totoo ba? Hindi ba syempre may mga ugat-ugat stra yun, di ba? Sobrang parang tinap ko na, di ba naghiwa? Sige, susulihin ka na. Demo mo nga, ma. Di ba? Sinutol. Tara. Ito na yung sobrang balat. Parang tinapon lang yung sobrang balat. Ano ginawa sa sobrang balat? No? Di ba? Parang, di ba gaganan, kukonsilyo? Nakakaiga, ako linisin mo na. Tinapon lang. Part ng body mo, yung dapat nilibenga mo. Di ba kasi uod na yun eh. So, nilibenga mo dapat. So, let's move on. Ma, gamit na gamit, kinahapunan ni Mama panghiwa ng sibuyas. Totoo yun. Yung borchilyo? Dito once sa mahawag niyo ako i-provoke. Alam ko naman nagsend ako ng nick pic ng nitty pirate kay Mima. Adjust the knife it. Ayun, komedya. Ayun, komedya. Going back, ayun, our papin ko din dapat siya after, pero he declined. Medyo na-off ako man, pero nag-change topic siya. I struggled it off at di ginawang big deal na papauti lips na lang ako with matching sad face and rolling eyes. Parang, ganun. Ganun. Demo mo nga, ma. After nun, we communicated pa rin for months. Napupunta siya sa apartment ko every Sunday para orpapin ko na para bang Sunday afternoon habit panood ng ASAP Live. During those orpap session, ina-offer kong orpapin ko siya pero nag-reason out talaga siya, meh. Na-curious ako one day, kaya one day, opening up as a topic sa convo namin and he admitted na hindi daw siya handa. I accepted naman kahit ramdam ko na di sincere yung pagkakasabi niya, pero sketchy talaga siya, ma. Until one day, hectic sa school doon at umuwi ako sa bahay pag weekends kaya wala nang Sunday or pop habit dahil pinapaalaga ko kay lola ko noon. Pinapaalaga ako kay lola. Okay, hindi ko masyadong na-reply si Oms noon kasi sobrang busy ko, ma. And it was a Tuesday morning. Habit ko po ang tumakbo before pumasok ng school ng afternoon. Yes, Strava keki po ako. I was jogging sa isang sport complex malapit sa apartment ko and I love this place kasi di siya matao at di pinalilibutan ng puno kaya malilim at fresh ang hangin.
Naalala ko naman yung nag-face bomb. Nagja-jogging din siya, tapos nag-face bomb. Oh, sige, thank you, Ahoy, thank you. After na ron, nag-face bomb nang talaga sila, no? So, let's move on. Aba, mali ko, communication ata nila yun eh. Building rapport nila yun. Huwag niyo naman i-judge, te. Eh, minsan parang to see. Ganyan talaga, parang tatalsik niyung laway. Iba naman sa ubos na. To check up. So, let's move on. At ayun na nga, ma. Sabi ko, nag-jogging ako. Hindi niya ako ma-orpap dahil orpapin niya ang nitipirate kong pawisan. Ano to? Sinigang nonyot do. Open naman sa ass! At ito na nga, ma, after many times of trying, pumayag na rin siya na orpapin ko siya. Napayehi ako with kutilyon, kaya sagad sabi ko, sige. Ilang minuto lang ay nakaraan ay dumating na nga si Oms na nakasingle na motor, kaya naman face bomb kami, Charla. Demo mo nga mo. Hoy, pindya ka na pala, hoy, kamusta ha? Tara na, orpap na. Parang lang eh. Parang, yung building rapport nila to build, no? Parang, this is it. Parang gano'n, no? Papasok. This is it. Pagka-face bomb. Parang ayun yung pinapahiwatig, no? To explain that, the scientific explanation is parang, the face bomb, it represent as parang, pasok na. Parang gano'n. Go na. No? So, ayun, komedyo. So, let's move on. Ma, alam ko naman na lagi mo ako pinapapalahan na wag mag-knock their fun, pero ma, ito na yun eh. Hindi pirate na to. Kaya naman ura-urado ko na siyang niyaya sa isang tagong puno. Tsaka ito naman na walang shawl at na nakapaligid, kaya naman sumandal na sa likod ng puno si Oms at binaba na ang dapat binaba. Ma, tumambal sa akin ang sharugo niya, ma. Umoo pa ito na parang ulo ng bossong nakadisplay sa harap ng taxi slash jeep, ma. So, kinausap mo ba? The question is, no? Yung gumagalaw pag nagbabako sa hubs or pumipreno yung driver, over naman sa analogy, imaginein mo na lang, ma. So, ayun na nga, nag-building rapport na ako sa Nitty Pirate niya, ang tuluyan nag-play ang Pop by Nayon. Kasabay indaig ng mga labestra at bunganga ko. Hindi ako nagpakabugma, kaya naman inumpisan ko na ang pag-nip throat, kasi sa kanya kahit mahina ang gag reflex ko ay gino-go-go ko pa rin. Over sa todo muna yung box si Oms, kaya ginalingan ko pa ang performance task by Clifford M. Canoy ko. Tinry ko ulit siyang in-nip throat, pero di talaga kinakaya ng bungangastra ko, ma. At ma, ito na nga ang twister. DJ Meg? Ma, habang dinidip throat ko siya ay nagpuproduce ng gagging sound ang bibig ko na para maduduwal sa akes sa laki ng tarugo. Parang cartoon character yung tarugo. Bila-bila napatakip si Oms ng kamay. Akala ko ginawa niya lang yung para mapigilan ang pag-moon and back niya, pero nung dumalas ang pag-ninip throat ko sa kanya ay di niya na mapigilang sumuka. Pero wala naman lumabas sa big niya, parang nasusuka siya, pero parang walang lumalabas, ma. Pasintabi po sa mga kumakain. Tinaas niya ang shorty niya at patuloy pa rin ang pagduwal niya. Tumayo ako at hinahaplos sa likod niya at sidekick. Kamusta ka na? Okay lang ba? Ano ba? After ilang minutes, he calmed down and he asked what happened. Humarap siya sa akin with an ocean eyes na luha siya dahil sa pagduduwal sa niya, ma. At he confessed me na meron siyang emetophobia. In layman's term, it's fear of vomiting o pagsusuka. Pag nakakarinig siya ng mga nagsusukasa or gagging sound, natitrigger yung phobia niya. At epekto nito sa kanya ay pagkahilo at pagduduwal. I wiped his tears after niyang sinabi yun. I didn't know how to react, pero I comforted him. Sabi ko, let's do this next time. But he assured me that he's okay. Kaya naman, syempre, after the dramatic scene, tumasa naman na libido siya ng mga keke. Ang short na itinaas ay nababa muli. Pero may request siya. Sabi niya, orpapin mo ako, pero julo-julo lang muna, ha? Sabi ko naman sa kanya, over naman sa lyrics, ulo-ulo lang, hindi kasama Bartawan. Pagkasama Bartawan sa pati Twilight. So, let's move on. Alam mo yung song na yun, ma? Alam ko yung tape. Alam mo, talaga siya nag-compose niya. So, let's move on. As he requested, muli ko naman ako nag-building rapport sa Nitty Pirate niya, nag-play na naman muli ng Pop. At after ng ilang minutes, shake phrase ko ang Nitty Pirate niya, nakamit niya na ang inaasam nila na lang niya. Naisyatok niya sa branch ng puno ang white kasi niya, sabi ko, I don't do lunoka.
After that event, mas naging open book si sa akin. Pinili ko siya mag-consult sa psychologist to treat his emetophobia. And he shared kasi nung elementary sila, he opened up sa ibang classmate niya about sa phobia niya, but they ended up bullying him to the point na he transferred ng mga schools na. He agreed to my suggestion and he consulted to a psychologist and attended several sessions at umokay ng phobia niya. Na-trigger pa rin minsan pero mas control niya na. Ayun lang muna for now, kaya tama na kay basa ng underarms ko. Walang profile part siya sa pic namin. Alam, picturean ko pa yung outdoor fan namin na nanduduwal sa si Oms. At saka mga government employee si Oms at di pa siya nagka-cam out, kaya low-key, new burat lang kami. Sa part 2 na ng continuation, kung nagustuhan nyo tayo, send ko agad yung part 2 over naman sa cloud chasing. Moral of the story, a phobia may be small to you but huge to someone else. Kaya e-gators never use their vulnerabilities to put them down, instead support them and pakita mo na you care for them. Maraming salamat may Makawig Cotillo. Nagmamahal, Jal Morales. I think, yes, may iba't iba tayong mga phobia, diba? Like, mga trigger. Ako, I'm very, very, pero hindi ko alam kung may phobia ka, pero takot talaga ako sa frog, sa palaka. Yeah, kaya, please be kind to all the people na baka sabihin yung arte-arte, walang ganun. Iba-iba tayo ng situation sa buhay. Iba-iba tayo ng mga nararamdaman sa buhay, no? So, pag may mga ganyan na nangyayari sa inyo, please do consult sa mga professionals, to seek professional, placeable na naman. Para, di ba, malaman natin yung sagot with that. So, yeah, thank you so much for sending me, Suri. So, dumako na tayo sa ating next is to the main. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story for this episode. Ang kanyang titulo, wala ka pala. Ang kanyang, over naman sa left. Ayun, kabadji. So, ang kanyang category is strata/libido/tresemme daw. At ang kanyang titulo dito is Baby, Come to Tita. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hello Mima Sophie, na sayo ng paangat ng Sophie & Co. At sa mga e-gators, huwag kayong wansa, mag-done check out din kayo ng lip to lelap, ang babaho ng mga newsod nyo. Tama. Yun, kuha mo din eh. Pumaslak! Woo! Yun yung gusto ko mag-gets eh. No? Yung parang, then mag-check out, kukunin yung check out dito. So yung parcel pupunta no, sa Laguna muna or Kabuyao, Laguna. Tapos papadala na sa Hydrogen the map. Okay, so let's move on. So, ito na nga, itago mo na lang sa pangalang Kuting. Isa akong tita na alipin ng mga bagets. I am 39 years old. And this is to the happy year back 2021. Pahupa ng hagupit ng pandemic nito, ma. My husband and I were into the swimming lifestyle during that time. Isang beses nagkasundo kami ng husband ko na mag-invite ng homes sa condo namin para mag-resume. Oh! Kinausap namin yung OMS via video call to interview para plano sa pagpasok sa new pilot ko. Hindi ko masyado pinansin si OMS during that time at hinayaan ko na lang sila ng borsawa ko mag-usap. So ito na nga ang unang twister. DJ Mod? Oh my God. Dumating ang araw na pinag-usapan namin mag-resume. Dumating si OMS sa lobby ng condo namin at sinundo na siya ng bawarsawa ko, ma. Pagpasok sa pinto, nasta ng marlat na to dahil di ko maitatanggi na burapi kasi OMS. Matangkad, mga 6 feet ang height. Dahil sa varsity player siya ng isang Catholic University. May abs, makinis, walang bahit. At bagets lang si OMS. Inumpisa na namin ang resume at ito na ang matinding twister. DJ Mike? Kaka. Ma, over sa galing bumayo ng bagets na para bang lalayasan ako ng new pilot ko dahil sa sobrang gamit na gamit ito during the time. Dalawa ba naman sila Mima, borsawa ko at si OMS. Si OMS walang pagod, bumibrate na para bang bagong nilang isang jackhammer ng DPWH na gamit pang tibak ng kalsada kada nilalapit ng eleksyon. Mga December yan, mag-atanggal na naman sila. Talagang nasagad ang lakas ng merlet nito dahil di ko na-expect na over sa yes, galing, tain na. Si OMS na dinaig pa ang performance task by Clepper Demcanoy. Sa sobrang taas ng libido ni OMS, inabot kami ng 8 hours kakatresime.
Pero may break time, slash recess in between, eme. Wala naman ako magagawa dyan. Alam mo, ako yung referee dyan. Shh! Time break, water break. Alam ko magsita nun, diba? Nakailang ulit na narating ang Merlet na to ng La Nina with matching pangingisay ng Bintima. Naging constant namin si Oms for 1 year hanggang sa nag-migrate na siya kasama ng Muji niya papuntang Australia. Na-stop na kami ng bursawa ko sa swinging lifestyle dahil busy na kami ngayon sa pagpapaka-fit dahil di na rin kami bumabagets. Tama na kay basaning kilikili ko itong Purple Purchase for Sophie Eyes Only. Pick namin ni Oms na kuha ng bursawa ko with the mutual consent ko at ni Oms. Pakilagaway mimas sa kung readed na ito sa TikTok satellite or sa Notify satellite. Salamat, more power sa iyo, Mima. Oh my God, totoo pala talaga. Oo nga. May mga ganun talaga, no? I think they are, yung sa mga magboborsawa, parang they try something new sa kanilang relationship, no? Siguro, depende sa borsawa or sa tao yan. Pero, I think they want to explore something with their sex alive, diba? So, di naman natin di pumayag naman yung OMS. So, there is agreement naman, no, between those three na mag-resume sila. So, wala naman nalabag na kung ano man. And then, they are like it, diba? So, isa lang masasabi ko. Sabay-sabay. Bahala ka sa buhay mo. Komedya. DJ Mon, baho mo. DJ mo, baho. Let's move on na. So, yeah, thank you so much sa pag-send ng story. So, dumako na tayo sa ating next story in this category is komedya / estrata / dilupyo. At ang kanyang titulo dito is Kasha Bo? So, anong gagawin? Let's read it! Good afternoon to our panelists, especially to all. Good afternoon to our panelists, especially to all my college friends who attended this virtual conversation. So, let's move on. Ma, over naman sa nururot, anong feeling, Ma? Apologies in advance, Mia. New e-gators lang, Mia. At di pa masyadong na-unlock ang full power sa e-gators vocabs. Kayo na mag-adjust, Mia. Che. So, for context, isa pa akong Merlet that from a very young age is nanonood na, alam mo na. Near back to 2021, Mia, nag-start ako manood ng mga ganyan online frequently. Pero kahit palanood sara ako, ito na nga, i-share ko na ang aking libido is to read. One time, while watching session ko, is na-curious talaga ako. So, anong gagawin? Let's Inger, lang, Ma. Nitry ko na talaga mag-grab ng nipaylarot ko a lot of times before that. Pero iba talaga yung init ng katawan sa ko this time, kaya na may naisip ako. Yung nakikita kong OMS kasi lagi sa mga movies na yun is masasyobasa ang nitipyrot, kaya minsan hawak sa epidermis ng manestra ko kahit nasa harap ang Muji at Puji. Lang, Ma. I make sure na lagi akong alo kapag nagaganon dati. Wait, na-early ako. Okay, so parang kwento niya lang. Parang, it's a intro, no? Introvert. So, intro. So, ito na nga, Ma. At that time, naisip ko na magpasok ng foreign objects sa aking nipaylarot. Na bumubukad-kad ko kapag parang ang burap niya sa feeling na parang tao. Let's move on. Nakahanap ako na parang lagay ng charger na test tube, Ma. May take a look sa naka-attach na picture ka. Ayun na rin ang magsisilbing reference and proof of purchase ko. Ipakita mo din sa igitas para may reference. Okay, wait lang nga, in a while. Let's move on. Sobrang laki niya, Ma. Parang tao. At that time, di ko alam kung makakajosok ba siya, ewan. Basta, dala lang talaga ng herb, kaya nag-go na lang ako with the flow. Hindi nabasa ko na yung damit sa ko, nag-start na ako with cotillion, Mima. Ay, talaga dumusok sa niya pilot ko yung test tube. Nagkalkal pa ako ng mga navy oil, neutralium jelly noon para lang gamitin as a lubricant. At ito na ang twister. DJ Mod. Mahabang tinitry ko inyosok sa niya pilot ko gamit ang lahat ng mga pampadulasa sa bahay namin. Ayaw talaga niya kasi because sleeping child pa ako that time.
Tinry ko na lang sa wewet ko, kasi hindi ko rin alam. Tapos, ayun, grabe talaga. Ginagamitan ko na ng force. Ipasok, ayun nga. Pumasok na siya, ma. Yung nakapasok siya sa wewet ko, is na pa ocean eyes talaga ako. Kasi sobrang burapi ka, parang tao. Ba sa wewet ba talaga? Lang, ma. Napa-ocean eyes ako nun because sobrang bukit talaga. Bigla ako napatalon sa sinapupunan ko. Tapos biglang tinanggal yung test tube. Sobrang hapdima. Pero kung pinudpura naman ng sili yun, sisigaw naman ako. Sino na ba ito noon? So let's move on. Madaling-madali talaga ako ng labo ako ng NER para hugasan ng wewet ko. Kasi may super over talaga yung hapdi. And mind you, hindi pa nagsuot ng damesra nito. Kasi may lanin na idugos na ng wewet ko. Hindi ko sure kung dumudugos na talaga because wala naman. So yun, abot ko sa NER is dali-dali kong binuksan ang griporet and binanlawan. Sobrang bukit talaga, mima ko. It's giving talaga. Bakit ako kasi tinrate? It's giving. Doon ko na sa it's giving talaga. Doon ko na lang napagtanto na di maburap, manyarurot. Lalo na lagyan ng charger yung gagamitin. Basta ayun, nagugas ako at di talaga nawala ang bukit and I just make sure that I wasn't bleeding. Bila ko narinig si Muji sa labas na niya ay binuksan niya yung pinto at sabi, psst pa join, di ko na... Di ko na nalaki ni ER sa sobrang cool ba ako at binisan ko na nga paghuhugas. Paglabas ko ng ER, wala pa rin akong damesa. Tapos tinanong ni Muji ko ano pinagagawa ko. Sabi ko naman is, over naman sa ass! Nalimutan ko na sagot ko, basta naglabaw ulit ako sa kwarto ko para magbihis na. At pagbalik ko sa kwarto ulit ko, nakita ko yung test tube na ginusok ko sa webet ko sa camera. Hindi ko alam kung anong iniisip ko pero inumin ko siya. Tapos na pang, baho na lang ako. Ang dami mo naman, Twister! Wala naman ako mang dugostra or anything pero ayun nga ata yung bunga at dahilan ng jalmoranas ko ngayon. The next morning man, na-herbog ulit ako tapos nagpasok na naman ako ng remote sa wewet. Lang, ma. Ano ba talaga? Sabihin niyo na kasi hindi to. Sino ka ba? Hindi yan totoo, Dominica. So, let's move on. Mamahapdi pa rin siya as in, pero walang dugostra. After that, napastop talaga ako sa pagtatoucherette ko kasi nga na-traumata na ako sa sariling kajaguhan ko. So, yun ang tama na kayo basta ng kilikili ko. Thank you, Mima Sophie and Daddy Buller. Sana ikaw naman ang jumosok sa wewet ko at sa mga igilis na nagsasabing man sa amuyin ko na lang mga puso nyo habang pinapasok ang test tube sa wewet nyo para maramdaman nyo yung paghihirap ko noon. Mamali ko. Di na ako nagpa-purchase kasi anong gusto niya, ipakita yung madugos na ko Jalmoranas. Nyeche! Pero ayun na lang yung reference, purchase nung nakatouch na pic. More of the story, wag ipilit inyo sa kung ano sa wewet or niya para kasi may balik yan sa inyo, mom. Daddy ko na yan, mom, kasi may balik yan sa inyo. Ayun lang, mababush. So, parang ito daw. Okay. Yung sa mga ayan. Ma-check out. Charot! So, yeah, read it na yan. Thank you so much. Anyway, huya, please, may sabihin na carpenter, huwag naman kayo palusod ng mga, or pala josok naman kung ano-ano sa mga bortawan niya. I think it's a foreign, foreign object sa bortawan. Yung iba, diba, kasi mamaya nagkaroon ng allergy, hindi mo masasabi yan, lalo na hindi mo masyadong no-strap pa yung mga trigger sa bortawan mo, diba? So, for me, kukunin mo kasi yung silver doon no? AU, AG, the gold. Malay ko. Ano may chemical reaction doon? So, yeah. Helium. Ayun, komedya. So, dumako na tayo sa ating next is studio. So, yeah. Dumako na tayo sa ating next is studio. In this category is tearjerker / family is love / dilupyo. At ang kanyang titulo dito is Daddy Issues. So, disclaimer lang, it has a trigger warning and meron tong nyarurot assault. Okay? Or sex nusult. Okay? So, disclaimer. So, takpan nyo na yung mga tenga nyo or skip it kung makakapag-trigger tayo. Pero let's open this kind of a story dito sa Nyogok Time dahil this is very important para malaman nyo na hindi, alam niyo yun, yung may nangyayaring ganito. So, let's
with it. Jaime Masubi / Daddy Wheeler na burapi ka ang sobrang balat at newsod. Medyo newbie igator lang ako kaya wala pa masyadong alam na vocabs ang message niya ito. At ikaw na bahala mag-revise total ikaw naman lagi ang tama, Chos. Near backstory lang ang Fuji ko kasi ay may history ng illegal drug addict. At meron siyang alcoholism. Kaya sobrang dalas niyang umuwi ng enga. Dumating pa ang traumatic childhood niya, kaya naman iba talaga yung ugali niya at may pagkakataong parang nagiging ibang tao siya. Basta-basta siya nagagalit to the point na halos lahat ng mahawakan niya ipinagahagis niya at bumurahin niya kami kahit wala naman kami ginagawa sa kanya. Alam ko sa sarili ko na kailangan niya ng ng psychological help pero nag-struggle rin kasi kami financially. So ayun na nga near back noong grade 3 ako. Ay may ginagawa sa akin si Puji na hindi talaga tama. May time na nauwi siya na enga at gagalawin niya ako. Ginahawakan niya aking mga maselang katawan ng ilang beses niya nang ginawa sa akin ito. May pagkakataong sinusuot niya ang kamaysa niya sa nyonteret ko at ayun, alam niyo na kung ano mga sunod na nagaganap. Wala akong nagawa sa lahat ng mga pagkakataon na yon dahil over sa mannequin challenge ang atake ko at parang naninigas ang buong katawan ko sa takot sa tuwing ginagawa niya ito. Fast forward, college na ako pero wala pa nakakaalam sa pamilya ko Tanging yung boyfriend ko ngayon at yung isa sa mga best friend ko lang. Dalawang rason kung bakit hindi ko masabi sa pamilya ko. Una ay bakit hindi sila maniwala at piliin na lang nila magbingi-bingan kasi baka kapag ganun nga ay baka mabaliw ako. Ikaw ba naman makaranas ng ganun tapos sarili mong pamilya hindi maniniwala sa'yo? Kayo kaya rito? Second ay ayoko masira ang family is love namin dahil lang sa akin at mawala ng Puji ang mga syapatid ko. By the way, middle child ako and 4 kami magkakasyapatid so ayun. Kasi mula bagets pa lang ako ay malayo na ang loob ko sa kanya at lumalim ng lumalim ang sama ng loob ko sa Puji ko magkakasama pa rin kami sa isang bubong na para bang walang nangyari. Madami pang rason kung bakit hindi ko siya magawang tingnan bilang Puji ko. Wala siyang trabaho. At nakakayanan niyang makita ang nanay ko na mag-iisang sinashoulder ang mga responsibilities ng isang magulang at siya pa ay may ganang magalit sa nanay ko at magkatopak na akala mo ang laki ng ambag sa mundo. Madami pa akong gustong ikwenta pero tama na kayo basa ng kilikili ko. PS. Love you, Ma. Sana makita kita soon. Gusto ko lang amuyin ang newsod mo. This is so sad. Grabe yun. So, thank you for sharing your story dito at kami na rin mga nakakaalam, no? 2 tao lang nakakaalam sa kanya. And now, your Igator's fam na rin ang nakakaalam. Diba? So, I hope na matanggal yung tinik sa yung puso. And, at least pa paano nakahinga ka ng konti sa pag-share sa amin. Pero ito nga, no? Grabe yung experience niya, diba? Like, sa murang edad niya at nagawa yun sa kanya ng sarili niyang Puji. Kaya please, may sabihin na carpenter, tingnan nyo yung mga bonaks nyo, tingnan nyo yung mga syapatid nyo, tingnan nyo lahat. Diba? Yung mga kababat nyo. At turuan sila na wag hahawakan at pakialaman ng kanilang katawan ng ibang tao. Kahit family pa yan. Diba? So, please always teach them early. Diba? Kasi iba namamanipulate ng mga, ng mga magsasyonda. Diba? May mga, may mga blackmailings pa. Sa mga nababasa ko, there's a lot of trigger warning na nagsisend sa akin. Pero, inuunti-unti ko lang kasi ang lalala. No? So, I hope na ma-open natin talaga yung mga ganitong discussion dito sa Dagok Time. And, it's very, very alarming, diba? Ngayon, sana magamit natin tong platform na to to voice out sa mga ganyang situation and mga abuso, no? And I hope maging okay ka, no? Sana makaalis ka na rin sa baler nyo. Pero syempre nakakaawa yung Muji mo, 'di ba? Kasi nga wala siyang patulong, 'di ba? Yung Puji nyo, oh, Diyos ko, ikikiki mo yung Puji mo na yan.
No, anyway, I tried to message you para naman ma-ask ko kung ano na, kamusta ka na, ma-update kita. And yeah, sobrang lala, no? Dapat yan is kinukulong na. Siguro, let's talk. And yeah, medyo kasi alam mo yun, yung parang grabe, di ba? Ay, nakakalungkot. Parang kailangan natin mag-help sa mga professional. I think, yun nga, no? Try natin to up yung situation mo na maka-help sa puji mo. Baka naman talaga na-bodic talaga yung puji mo, no? Yung ma-help natin siya for his mental health, no? Ma-check natin yung kanyang mental status. Let's see, no? So, yeah, thank you so much for sending your story. I think this is the end of our episode for this episode 46. Thank you so much sa lahat ng mga nagsend ng story at sa lahat ng mga magsasend pa ng story. Thank you so much mga I love you ko. And yeah, that's all. Tama na kayo maging kili-kili ko. Always mag-ingat and please don't forget to follow, like, and share my Dagok Time Satellite, YT, Notify Satellite, and TikTok Satellite. Please, may sabihin na kami. Kasi nilamod pa talaga ako or amin ko na yung mga posted nyo siya. Kutkutin ko yan. No? So, yeah. Bye mga I love you ko. Over.